itatry natin i-reconfig yung Node MCU. So, pwede naman na hindi na siya tanggalin sa Vendo, pero para madali natin makita. So, ito yung ating part na Node MCU. So, pwede nyo rin siya tanggalin kasi nakaano naman to, nakapatong. Or pwede namang hindi. Gumamit na lang kayo ng mahabang cable. So, kailangan natin is yung USB type na cable. Kasi i-connect natin to sa computer. So, may katabi akong computer dito. Ayan. Naka-connect siya sa CPU. Tapos, ipa-plug in ko lang siya. Ayan. Kapag umilaw na, ayan, okay na siya. Tapos, papakita ko naman yung mga kailangan na files na i-download. Yung file na i-download natin is naka-save sa Google Drive. Yung link, i-share ko siya dito sa description ng video na to. So, download nyo lang to. Click, tapos download. Maliit na file lang naman yan. So, for example, na-download ko na siya. 1.5 config. So, extract lang natin yan. Tapos, yan. Naka-open na siya. Tapos, ESP8622. Double click nyo lang tong Node MCU Pi Flasher. So, kung matatandaan nyo, saksak na yung Node MCU natin sa computer. So, dito, click nyo lang yung kung ano yung lilitaw dito. Usually, hindi siya COM1, yung pangalawa. So, click nyo yung pangalawang lalabas dyan. It's either COM3, COM4, COM5. So, depende kasi sa USB port yun. Tapos, browse nyo po yung eto. Balik kayo doon sa dinownload nyo. Tapos, 1.5 flash file 1 bin. Yan. Tapos, sa offset address as E00, erase flash, yes, wipes all data. Then, click nyo po yung flash Node MCU. So, hintayin nyo lang po na mag 100% po yan. Okay, malapit na siya mag 100%. Yung part 2 naman po yung ating IFA flash. So, click ulit natin yung browse, 1.5 flash file 2.bin, open. Then, sa offset address, palitan nyo po ng 0 yung nandito. So, yun. Kasi, so, para ginagawa natin to para hindi niya patungan yung unang bin file na flinash natin. Tapos, erase flash, naka-no. Tapos, flash Node MCU. So, ganun din. Hintayin natin na mag 100%. Okay, 100% na siya. So, tapos na tayo sa computer na part. So, balik tayo dun sa ating Node MCU. Kailangan natin siyang i-plug ulit sa ating power supply. Ito po yung ating Node MCU. Tapos na tayo mag-flash. So, unplug lang po natin yan. And then, balik natin siya dun sa Vendo sa kanyang power supply. Okay. So, yung power supply. So, nasa loob din po ng Vendo ito. Okay, so dapat one at a time. Nakabunot to bago yung cable sa computer. Then, tatanggalin yung cable ng computer, ilalagay itong plug. So, isa-isa lang, hindi pwedeng sabay sila. Ayan. So, ayan. Nagpa-power on na to. Then, wait lang natin mga 1 minute na mag-boot siya. Ko-connect naman tayo sa kanyang Wi-Fi nito. Connect muna tayo sa Wi-Fi setup. Ito yung SSID ng ating Node MCU. So, click lang natin yan. I-direct tayo nyan sa kanyang admin portal. Ang default username ay admin. Then, ang default password ay admin din. Then, login. So, pupunta naman tayo sa system configuration.
Okay? Sa vendor name is retain lang po natin. Tapos sa Wi-Fi SSID, click natin yung scan. Then, hanapin natin yung SSID ng ating MikroTik. So, ang siniset ko po dyan is itong Piso Wi-Fi _Wi-Fi. Pagka-click po natin yan is dapat mag-update na yung Wi-Fi SSID natin sa taas. So, kung nag-update na, okay na po, proceed na po tayo. Then, i-edit natin yung MikroTik router IP ng 10.0.0.1. Sa MikroTik, username naman po is Aira Piso Wi-Fi. So, hindi po pwedeng iba kasi Aira Piso Wi-Fi po yung sinet natin sa MikroTik. So, para mag-sync sila is kailangan yung old configuration po yung gagayahin natin. Then, same po sa MikroTik password, Aira Piso Wi-Fi, ika-copy-paste ko na lang po para mabilis yung ating pagta-type. And then, para hindi rin po mag-typo error. Kaya kina-copy-paste ko na lang. Kasi yun nga, naka-hide yung sa password. Yan, ka-copy-paste ko lang po yan. And then, so yun lang. Next na natin. Then, coin slot abuse count. Change natin ng 5. Coin slot ban minutes, 5 na lang din. Tapos, yun. Wala na tayong babaguhin. Save na lang po. Click save. Ayan. Configuration, save successfully. So, tatry naman po natin kumonek sa SSID ng MikroTik to check kung nag-sync na ba sila. So, mawawala po yung Wi-Fi setup kasi nag-sync na siya. So, dito na lang tayo sa Piso Wi-Fi 1.5. Ayan. So, paano natin ma-check kung okay na? So, pag clinic natin yung promo rates, dapat lalabas na dyan yung mga promos. O kaya, pag clinic natin yung insert coin is magka-countdown na po siya. So, ayan, successful po yung pagko-config natin ulit sa ating Node MCU. And sana na-solve po nito yung problem natin sa MikroTik tsaka yung naibang configuration po.